Ang mga anak ay mayroong mga bagay na hindi talaga maintindihan na nakikita nilang ginagawa ng kanilang mga magulang. Naranasan mo na bang magtampo sa iyong nanay at tatay? Yung nasermonan kanila nang dahil sa hindi mo naman kasalanan? Wala namang magulang ang gustong manakit ng anak dahil ang lahat naman ng ginagawa nila ay mayroong dahilan. Kaya mga kuhanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Pangarap talaga ng mag-asawang Teresita at Carlos ang magkaroon ng sariling anak. Halos 2 taon na silang kasal at paulit-ulit na lamang nilang sinusubukan na makabuo ng isang sanggol. Ngunit hindi talaga sila mabiyayaan ng anak kaya naisipan nila na mag-ampon na lamang. Rowena, sigurado ka ba na ipapaampon mo ang iyong anak? Handa kaming ampunin siya at bigyan ng magandang kinabukasan, tanong ni Teresita. Malungkot man ang babae ngunit talagang gusto nitong ipaampon ang sanggol para magkaroon ito ng masaganang buhay. Sigurado ako na gusto ko siyang ipaampon. Wala namang kikilalaning tatay ang bata dahil iniwan lang ako ng aking asawa. Hindi ko rin siya mapag-aaral at mapapakain ng maayos dahil isa lamang akong hamak na labandera. Nakayok ang sagot ni Rowena. Nang dahil doon ay nagkatinginan ng mag-asawa at kinuha ni Carlos ang isang sobre sa loob ng kanyang bulsa. Rowena, ito nga pala ang pera. Sana ay makatulong yan sa'yo. Hindi naman namin ipagdadamot sa'yo ang bata pero ang gusto lang namin ay magpakilala ka sa kanya bilang kanyang tita, sabi ni Carlos. Mabuti naman kung ganun para maiwasan ko ang pangungulila sa kanya. Alam ko naman na mas mabibigyan niyo siya ng magandang buhay at maibibigay niyo sa kanya ang kanyang mga kagustuhan. Kayo na ang bahala sa kanya, malungkot na sagot ni Rowena. Sobra ang pagdaloy ng luha sa mukha ng babae habang ibinibigay ang sanggol sa mag-asawa. Para sa kanya ay kailangan niya itong gawin dahil hindi magiging maganda ang kinabukasan ng bata kung sa kanya ito lumaki. Anak, patawarin mo ako kung kailangan ko itong gawin. Para din ito sa iyo anak, patawarin mo ako. Malungkot na sabi ni Rowena sa kanyang isipan. Pagkatapos noon ay umuwi na ang mag-asawa. Sobrang saya talaga ng dalawa dahil sa wakas ay nagkaroon na sila ng isang sanggol na kanilang aalagaan. Hindi man ito nanggaling sa kanilang sarili ngunit ipinangako naman nila na aalagaan at mamahalin nila ito na parang sarili nilang anak. Agad lumabas ng bahay si Teresita upang pumunta sa mall. Bumili agad ito ng mga kagamitan at maraming gatas upang matustusan ang pangailangan ng sanggol. Lumipas ang 8 taon ay maaga nilang ipinaalam sa bata na hindi talaga sila ang tunay na mga magulang ng mga ito. Palaging binubuli si Eugene ng mga bata sa labas nang dahil sa kanyang pagiging ampon. Diba, ampon ka lang? Kawawa ka naman Eugene dahil hindi mo kilala ang tunay mong mga magulang. Baka napulot ka lang sa dumi ng kalabaw. Natatawang sabi ni Buboy. Wala namang problema sa akin kung isa akong ampon. Mabait naman ang aking mga magulang at hindi nila ako pinapabayaan. Sagot ni Eugene. Hindi ka ba nahihiya sa mga nag-aalaga sa'yo? Hindi ka nila tunay na anak pero nagpapakahirap sila para bigyan ka ng pera. Kung ako ang nasa kalagayan mo ay lalayas na ako. Natatawang sabi ni Buboy. Kahit na kailan ay hindi ko naramdaman na isa akong ampon. Alam kong mahal ako ng kinilala kong nanay at tatay. Malungkot na sagot ni Eugene. Nang dahil doon ay iniiwasan na ng bata na makipaglaro sa labas. Palagi na lamang siyang tinutukso ng kanyang mga kalaro at talagang sobrang sakit ito para sa kanya. Kung minsan ay naririnig din ito ng bata sa tuwing siya ay papasok sa eskwelahan. Tuwing nakikita siya ng kanilang mga kapitbahay ay nakikita niya na nakatingin ito sa kanya habang nagbubulungan. Si Teresita at Carlos talaga. Nakuha pang mag-aalaga ng magiging pabigat sa kanila. Porket hindi magkaanak, kumuha pa ng pagkakagastusan na hindi naman nila kadugo. Pabulong na sabi ni Aling Emily. Oo nga eh, pero mayaman naman sila. Kaya hayaan na lang natin ang kanilang buhay. Nakakaawa lang sila dahil wala silang tunay na anak. Mahihinang sagot ni Aling Josie. Sa lahat na lamang ng mapuntahan ng bata ay usap-usapan ang kanyang pagiging isang ampon. Hindi naman siguro mahalaga kung isa akong ampon dahil wala naman akong ginagawang masama sa kanila.
Bakit ba parang kasalanan ko ang lahat ng to? Umiiyak na sabi ni Eugene sa kanyang sarili. Sa haba ng paglalakad ni Eugene papunta sa eskwelahan ay may isang babae ang lumapit sa kanya. Eugene, gusto lang kitang makausap, sabi ng isang babae. Pasensya na po kayo, pero ang sabi po sa akin ni nanay at tatay ay huwag po akong makikipag-usap sa hindi ko naman kakilala. Paumanhin ni Eugene. Hindi naman ako masamang tao at sa totoo lang ay ako ang tita mo. Hindi ka kasi pumupunta sa amin kaya ako na ang magbibigay sa iyo ng mga laruan dahil ito ang regalo ko sa iyo noong mga nagdaang mga Pasko, sabi ni Rowena. Ang hindi alam ni Eugene ay ito ang kanyang tunay na ina, pero nangako si Rowena na magpapakilala siya bilang tiyahin ng bata. Wow, ang ganda naman po niyan. Maraming salamat po tita ha, pero kailangan ko na rin po talagang pumasok eh. Masayang sagot ni Eugene. Talagang naging masaya si Rowena nang maibigay ang kanyang regalo sa kanyang anak. Sapat na ito para mabawasan ang pangungulila na kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng pagiging masaya ni Eugene ay napalitan naman ito ng kalungkutan nang pumasok na ito sa kanilang silid. Pati na ang kanyang mga kaklase ay palagi siyang sinasabihan ng masakit na bagay tungkol sa kanyang buhay. Sa murang edad ni Eugene ay nararanasan niya ang ganitong mga bagay nang dahil sa hindi naman niya kasalanan. Nagdala ka pa talaga ng mga laruan dahil wala ka na kasing kaibigan. Natatawang sabi ng isang bata kasama ang iba pa nilang mga klase. Nang dahil sa sinabi nito ay nagtawanan ng mga tao sa paligid at hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kinuha ni Alfred ang laruan mula sa kanya at ibinato ito sa sahig. Nang dahil doon ay natanggal ang kamay ng laruang robot at talagang nanlalambot ang bata sa kanyang nakita. Wala naman akong masamang ginagawa sa inyo, pero bakit niyo ito ginagawa sa akin? Umiiyak na tanong ni Eugene. Ikaw lang kasi ang naiiba sa amin dahil ampun ka lang. Ang sabi kasi ng mga tao ay malas daw ang ampun, kaya huwag ka nang lumapit sa amin. Seryosong sagot ni Alfred. Nalaman naman ng mga guro ang nangyari, kaya kinabukasan ay ipinatawag ang kanilang mga magulang. Patawarin niyo po ang aking anak. Pangako po na ako na po ang bahala na magbigay sa kanya ng sermon at babayaran ko na lang po ang nasirang laruan, sabi ni Mr. Santos. Mabuti naman kung ganun. Ano pong masasabi niyo, Mrs. Teresita? Tanong ng guro. Mga bata pa naman sila. At ang sabi naman ni Mr. Santos ay siya na ang bahala sa kanyang anak. Kakausapin ko din si Eugene tungkol sa bagay na to. Seryosong sagot ni Teresita. Sa pag-uwi nila sa kanilang tirahan ay itinanong agad ni Teresita kung kanino nanggaling ang mga laruan. Anak, kanino nanggaling ang mga yan? Tanong ni Teresita. Sa isang babae po, pero hindi ko naman po siya kilala. Ang sabi niya po sa akin ay siya po ang aking tita. Magalang na sagot ni Eugene. Naliwanagan naman ang babae sa kanyang nalaman. Alam niya na ang babaeng ito ay ang tunay na ina ni Eugene at ito ay si Rowena. Ah, oo nga, siya ang tita mo at ang pangalan niya ay Rowena. Nakangiting sagot ni Teresita. Lumipas ang mahabang panahon ay nasa kolehiyo na si Eugene. Hindi ito nakikipagkaibigan dahil takot na siyang tuksohin ng ibang mga tao. Isang araw ay nagkaroon ng meeting ang kanilang mga magulang at pumunta ang mga ito sa kanilang eskwelahan. Yan ba talaga ang nanay at tatay ni Eugene? Bakit kaya ibang-ibang itsura nila sa kanya? Nagtatakang tanong ni Arnold. Ewan ko pare, pero oo nga, ibang-ibang itsura nila kay Eugene. Para kasing anak mahirap lang siya, pero yung mga magulang niya ay mukha talagang mayaman. Natatawang sagot ni Jericho. Pagkatapos ng meeting ay nagsiuwian na ang mga magulang at bumalik na ang mga estudyante sa loob ng silid. Agad pinuntahan ng magkaibigan si Eugene para itanong ang bagay na ito. Eugene, nagtataka lang kami ni Jericho ha, dahil hindi mo kamukha ang nanay at tatay mo, sabi ni Arnold. Nang dahil doon ay inamin na lamang ito ni Eugene para hindi na humaba pa ang kanilang usapan. Hindi kasi sila ang tunay kong mga magulang, kaya hindi ko sila kamuka. Bakit nyo naman na itanong ang bagay na yan? Tanong ng binata. Nang dahil doon ay biglang tumawa ang dalawang magkaibigan. Ngayon, malino na ang lahat. Kaya pala mukha kang kalabaw at para kang
anak ng mag-asawang basurero, kasi ampun ka lang pala. Natatawang biro ni Jericho. Halos maliit siya sa kanyang kinatatayuan pero sanay na naman si Eugene sa ganitong mga pangyayari. Kahit alam niyang biro lamang ang mga ito, ay talagang nasasaktan ng ganitong mga klaseng salita ang kanyang damdamin. Eugene, huwag mong seseryosohin na. Nagbibiro lang naman kami. Natatawang sabi ni Arnold. Nang dahil doon ay tumahimik na lamang ang binata upang hindi na humaba pa ang usapan. Lumipas ang ilang oras ay nagsiuwian na sila. Nang makarating na si Eugene sa kanilang bahay, ay napansin ng mag-asawa na para bang malungkot ang kanilang anak. Anak, kumusta naman ang pag-aaral? Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Teresita. Maayos naman po at mataas pa rin naman po ang aking mga grado. Seryosong sagot ni Eugene. Pero bakit parang malungkot ka? May nangyari bang hindi maganda? Tanong ni Carlos. Simula bata po kasi ako, ay palagi na lamang po ako nilalait ng aking mga nakakasama. Kung minsan, ay napapansin din nila ang aking itsura dahil hindi ko po kayo kamuka. Mukha daw po akong kalabaw at kung minsan ay anak daw po ako ng mga magbabasura. Paliwanag ng binata. Pero anak, kahit na kailan ay hindi namin iniisip na hindi ka nagmula sa amin. Huwag mo na silang pakinggan at patunayan mo na lang sa kanila na hindi ka naaapektuhan. Malungkot na sabi ni Teresita. Pati na ang mag-asawa ay nalulungkot sa mga sinasapit ng binata. Simula sa pagkabata ay naging malungkot ang buhay nito nang dahil sa pagiging isang ampon. Nagkatinginan naman si Carlos at Teresita. Saglit silang pumasok sa kanilang kwarto at nag-usap. Hindi ba dapat ay tayo naman ang magparaya? Palaging nilalait si Eugene ng kanyang mga nakakasama dahil hindi tayo ang kanyang tunay na mga magulang. Oo nga, at nabibigyan natin siya ng magandang buhay. Pero ang damdamin niya ay napupuno ng kalungkutan. Malungkot na sabi ni Teresita. Simula noon ay napagdesisyonan ng mag-asawa ang isang bagay, ang ibalik ang binata sa kanyang tunay na magulang upang hindi na nito maranasan ang mga pangmamaliit ng ibang mga tao. Lumipas ang 2 buwan ay buo na talaga ang loob ni Teresita at Carlos na palayasin ang kanilang anak. Eugene, nagiging pabigat ka na lang sa buhay namin. Gusto ka na talaga naming ibalik sa iyong tunay na mga magulang. Galit na sabi ni Carlos. Gulat na gulat naman ang binata dahil ito ang unang beses na mapagsalitaan siya ng ganito ng kinilala niyang ama. Oo nga Eugene, sarili na lang sana namin ang pera tapos napupunta pa sa'yo. Sa totoo lang ay gusto ka na naming palayasin. Dagdag ni Teresita. Sobrang nadurog ang puso ni Eugene sa kanyang mga narinig. Isinama ng mag-asawa ang binata sa bahay ng kanyang tunay na magulang. Laking gulat naman ito nang makita niya si Rowena. Dito niya nalaman na ito pala talaga ang kanyang tunay na ina. Mayaman din ito at higit sa lahat ay malaki ang bahay. Isinasauli na namin siya sa'yo dahil nahihirapan na kami. Nakasimangot na sabi ni Teresita. Pagkatapos noon ay agad na iniwan ng mag-asawa ang kanilang anak sa puder ni Rowena. Tama ba ang ginawa natin, Carlos? Hindi ba sobrang nating nasaktan ang puso ng ating anak? Umiiyak na sabi ni Teresita. Kung hindi natin yun ginawa, ay baka hanapin pa tayo ni Eugene. Malungkot na sagot ni Carlos. Sa totoo lang ay sila ang nagpagawa ng bahay sa loob ng 2 buwan. Talagang pinagplanuhan nila ito para manatiling maganda ang buhay ng binata. Buwan-buwan ay nagpapadala ng pera si Carlos kay Rowena para sa mga pangangailangan ni Eugene. Ngunit isang araw ay hindi naiwasang magtaka ng binata dahil pagiging isang labandera lang naman ang trabaho ni Rowena. Nay, paano niyo po naipatayo itong bahay? At saan po kayo kumukuha ng pera? Nagtatakang tanong ni Eugene. Hindi talaga malaman ng babae kung ano ang isasagot niya sa kanyang anak, kaya inamin na niya ang sikreto na kanilang itinatago. Si Teresita at Carlos ang nagpatayo ng bahay na to, at sila din ang nagpapadala ng pera para sa ating mga gastusin. Ang gusto nila ay patuloy kanilang mabigyan ng suporta, at ang lahat ng masakit na ginawa nila para sa iyo ay pagpapanggap lamang para magalit ka sa kanila at hindi mo na sila hanapin pa. Paliwanag ni Rowena. Nang dahil doon ay naging malinaw ang lahat sa binata, pumunta siya sa bahay ng kanyang itinuring na mga magulang upang kausapin ang mga ito. Hindi niyo naman po kailangan gawin ang bagay na to.
Pwede naman po tayong maging isang buong pamilya kasama ang aking tunay na ina. Paliwanag ni Eugene. Hindi na iwasan ng mag-asawa na yakapin ang binata nang dahil sobrang pangulila. Patawarin mo kami anak, pero tama nga ang sinabi mo. Pwede tayong maging isang buong pamilya, sabi ni Teresita. Simula noon ay palagi na silang magkakasama. Hindi na nararanasan ni Eugene ang panlalait ng kanyang mga nakakasama. Si Rowena na kasi ang tumatayong magulang sa kanya at si Carlos at Teresita naman ang nagbibigay sa kanila ng tulong upang maging magaan ang kanilang buhay. Palagi silang magkakasama at parang naging isang buong pamilya. Iba pa rin talaga kapag kasama mo ang iyong tunay na magulang. Kahit mahirap ang buhay ay alam mo naman sa iyong sarili na walang kulang sa iyong pagkatao. Hindi naman kasi yaman ang nagpapasaya sa isang anak, kundi ang pagmamahal at pag-aaruga ng isang tunay na magulang. Maraming salamat po sa inyo dahil 3 na po kayong nag-aalaga sa akin. Sobrang sarap po sa pakiramdam na 3 kayong nagmamahal sa akin, masayang sabi ni Eugene. Sabay-sabay silang kumain ng hapunan habang ipinagdiriwang ang masayang Kapaskuhan. Kahuana Tels, kayo po, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Maki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking isang simpleng istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.